Mic test 1, 2, 3. Mic test. Joseph! Taasan mo pa yung volume, medyo mahina eh. Mic test. Huwag mo nang ituloy ang pag-setup ng karaoke. Mahiya naman kayo. Naghihirap ang Diyos. Semana Santa ngayon. Magnilay-nilay naman kayo. Lola, bakasyon naman po namin eh. Ngayon lang po kami magpapahinga oh. Hindi dapat tayo nagsasaya o nag-iingay sa araw na naghihirap ang Panginoong Diyos. Napakasimple lang nun. Joseph, magtiis muna tayo. Ligpitin mo na yan. O sige na nga Lola, ligpitin nyo na yan. Tapusin na lang natin tong Holy Week na to. Ang mga bata ngayon, ano ba talaga't hindi ko naiintindihan? Ninya, takpan mo ang salamin mo. Hindi mo ba nakikita na lahat ng salamin natin dito sa bahay ay tinakpan ko na? Paano ko naman po makikita kung may dumi yung mukha ko kung hindi ako gagamit ng salamin? Baka mapasukan ng masamang espiritu yung salamin mo. Kaya mabuti nang takpan mo at huwag mo nang gamitin. Naiintindihan ko naman po, pero kasi Lola... Huwag ka nang puro satsat. Gawin mo na lang yun, Ninya. Takpan mo na ang salamin mo. Okay, sige po. Tatakpan ko na po. Hindi na po ako gagamit ng salamin. Eto na oh. Naka-ready na ako kagabi pa. Swimming na ako, no? Saan ka pupunta, Peter? Lola, mag-outing po kami ng mga katrabaho ko. Outing? Peter, makinig ka sa akin. Hindi okay ang mag-outing o gumala sa araw na patay ang Diyos. Dahil walang magliligtas sa'yo. Wala ang Diyos, Peter. Hindi pwedeng hindi sumama, Lola. Eh, nakapag-ambag na ako dito eh. Sayang naman, di ba? Tsaka ngayon lang kami magpapahinga ng mga katrabaho ko. Makinig ka sa akin. Matagal lang paniniwala yun. At marami na ang nagpatotoo doon. Kaya Peter, para sa kaligtasan mo. Lloyda naman eh. Parang hindi ka na natuto sa akin. 3:00 na ng hapon. Hindi na tayo dapat gumagamit ng tubig. Bawal lang maligo. Bawal lang maglaba. Bawal lang gumamit ng tubig. Okay, fine. Titigilan ko na, Nay. Nasugatan ka, Lloyda? Oo, Nay. Matagal maghihilom yan dahil Semana Santa ngayon. Naku po, ayan na naman yung alulong ng aso. Masamang pangitain yan eh. Ang ibig sabihin nun, merong mamamatay ulit. Nabalitaan mo ba yung nangyari dun sa alaga ni Aling Bebang? Yung baboy. Ano raw nangyari? Kinuha lang yung laman loob nun. Siguro, mamamatay tao yun o di kaya aswang. Kasi laman loob lang yung kinuha eh. Kaya tayo dapat, hindi tayo nagpapaabot ng gabi sa labas. Tama, hindi talaga dapat tayo nagpapaabot ng gabi. Madilim na. Bilisan na lang natin yung lakad natin. Tara, nakakatakot. Anong nangyari? Ano nangyari sa 5 manok ko? Mang seryo, ano po nangyari dyan? Yung 5 manok ko yung tinira niya eh. Wala na yung mga laman loob. Naabutan niyo po ba kung sino yung gumawa niyan? Hindi ko alam kung sino yung gumagawa nito. Walang isipan pa rin sa amin dito. Nakakatakot dito sa lugar natin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod na araw. Kawawa naman yung 5 kong manok. Naalagaan ko pa naman itong mga to. Tama po. Dapat mag-iingat tayo. Nakaka-alarma na to. Sino kaya ang gumagawa niyan? Clara, nabalitaan mo ba yung nangyari doon kay Mang Seryo? Ano nangyari? Yung senaryo kagaya din nung kay Aling Bebang. Kaya lang, 5 manok naman yung tinira kay Mang Seryo. Ganun din. Laman loob lang din yung kinuha. Imposibleng mamamatay tao yun eh. Ano yun? Baka aswang yun. Kasi naman loob lang yung kinukuha eh, no? Kaya nga eh. Nakakatakot dito sa lugar natin. Paulit-ulit yung nangyayaring ganun. Yan na naman yung alulong ng aso. Kailangan na natin umuwi. Tara na, Clara. Clara? Clara? Teka. Kay Clara to, di ba? Suot-suot nyo to sa ulo ah. Pero bakit ang daming... Hi Maria, anong ginagawa mo dito?
Gusto mo din ba makipaglaro sa mga laruan ko? Mga laman loob. Clara, ikaw ba yung aswang? Hindi ako aswang. Laruan ko lang yung mga yun. Sabi kasi nila pwede kong gawin laruan yun eh. Huwag kang matakot, Maria. Talaga ha? Pwede kong maging laruan yun ha? Oo naman, pwedeng-pwede, kaya kunin mo na. Talaga ha? Kukunin ko na ha? Sige, gawin mo laruan yan. Sige. Magiging masaya yung laruan ko. Laman loob. Anak! Nay! Ano po ginagawa niyo dito? Yung baon mo. Naiwan mo kasi yan eh. Hinabol kita. Nay, dapat hindi niyo na po ako hinabol. Iika-ika na nga po kayo. Kayo lang po yung mapapagod. Pero salamat pa din po, Nay. Pagpasensyahan mo na. Bakit, Ti Guzman? May problema ba? Wala, De La Cruz. O sige, Nay. Mag-iingat po kayo, ha. Salamat po ulit. Hi, classmate. Pasensya na, ha. Pilay kasi ako, eh. Uy! Andiyan pala si De La Cruz. Hindi pala ako pilay. Yung nanay pala ni De La Cruz yung pilay. O bakit? Totoo naman, De La Cruz, di ba? Pilay yung nanay mo. Kaya nga ayaw mong papasukin sa eskwela natin eh. Kasi kinakahiya mo. De Guzman, tumigil ka na. Hindi lang kasi ako yung nakakita eh. Marami sa atin sa mga classmate natin na nakakita na kinakahiya mo yung nanay mo, De La Cruz. Hindi yan totoo, De Guzman. Wala kayong alam sa pamilya namin. Kaya pwede ba tumigil ka na? Ayan, aalis siya. O di ba, malis? Eh ma'am, paano po makakapunta dito sa school yung nanay ni De La Cruz? Eh di ba po pilay yun? Mahihirapan po maglakad. Di ba, De La Cruz? Ma'am, totoo naman po eh. Kahit pagbawalan niyo po ako, mahihirapan po talagang pumunta sa school yung nanay ni De La Cruz. Sabihin mo na kasi, De La Cruz. Kayo bahala. Basta nagsasabi lang ako eh. Di ba? Salamat, ma'am. Ingat po. Bye, De La Cruz. Nay, pagbilan nga po ako ng isang stick niyan. Kumuha ka na lang dito. 10 piso ang isang stick, ha? Ito po yung bayad ko po. Teka, kayo po yung nanay ni De La Cruz, di ba? Oo, nanay ako ni De La Cruz. Nagtitinda po kayo? Para meron kami pangkain sa bahay. Nay! Anak! De Guzman! Bakit ka nandito? Manlalait mga away ka na naman ba? Ha? Umalis ka na rito, De Guzman! Lubayan mo kami ng nanay ko! Nak, huwag ka na kayang tumuloy. Bakit naman, ma? Iba kasi yung nararamdaman ko ngayong araw eh. Parang isa sa mga pamilya natin may mangyayaring hindi maganda. Panaginip lang yun, ma. Walang katotohanan doon. At sabi-sabi naman dito, di ba, kapag kinuwento mo yung panaginip mo, hindi magkakatotoo yun. Hindi pa rin tayo nakakasiguro eh, anak eh. Anytime pwede may mangyari sa atin at hindi natin pwedeng pigilan yun. Kaya parang awa mo na, anak.
huwag ka na lang kaya tumuloy. Hindi pwedeng hindi sumama ngayon, May. Oo, sige. Ikaw bahala, ah. Mag-iingat po ako, pangako po. At mag-a-update po ako sa inyo. Sige po, kunin ko na yung bag ko dito. Aalis ka na naman ba? Pupunta ako dun sa mga kaibigan ko ngayon. Makikita kami. Alam mo ba po, nagpakita sa akin ang nanay at tatay ko. Ang sabi nila ay kukunin at isasama na nila ako. La, matagal na po patay yung nanay at tatay ninyo. Ang sabi ay para makapagpahinga na ako ng matiwasay at maayos. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano dyan, Lola. Magpahinga lang po kayo ng maayos dyan. Kumain po kayo ng maayos. Aalagaan po namin kayo. Lola, alis pa ako eh. Sasabihan ko na lang si Mama na silip-silipin ka dito, ha? Si Lola talaga. Tao po. Freya, mabuti naman at dumating ka na. Hinanap ko pa kasi yung bahay ninyo dito eh. Akala ko madaling makita. Talagang nag-abala ka pa sa amin, ha? Baka mamaya utang namin yan sa'yo, ha? Ito ba? Umayos ka. Siyempre, utang nyo to. Joke lang. Joke lang, Freya. Oh, tara na, guys. Kompleto na tayo dito. As usual, groupie, selfie na naman. Okay. 1, 2, 3, smile! Isa pa, isa pa! 1, 2, 3, smile! O yan. A-upload ko to, abangan ninyo, ha? Tara na, Freya. Uy, tara na. Kumain na tayo dito. Alam mo, Chris, hahaba pa buhay ng lola mo. Basta kumain na siya ng mga masustansyang pagkain. At dibangin nyo minsan para hindi na didepress. Tsaka, huwag ka nagpapaniwala sa mga dating pamahiin. Matanda na yung mga ganong pamahiin. Hindi yun totoo. Teka, gabi na rin, oh. Baka pagalitan pa tayo ng mga magulang natin, umuwi na tayo. Uy, ingat, ha. Ingat kayo. Sige na, bye. Walang ulo si Chris dito? Chris! Hala! Napunto yung lalaki! Kawawa naman! Tara, tulungan natin! Kawawa!